Maraming OFW ang nag-aakala na kapag na-renew na daw ng kanilang employer ang kanilang kontrata, ay automatic na daw na nare-renew ang kanilang OWA membership. At yung iba naman ay talagang nare-renew daw ng kanilang employer sa Apollo ang kanilang OWA membership. Guys, huwag kayo magpapakampante hanggat hindi nyo hawak ang OWA receipt na binayaran ng employer nyo. Lalo sa mga nag-extend or sa mga umuwi sa Pilipinas at bumalik sa ibang bansa na hindi nakapag-renew ng kanilang OWA membership sa Pilipinas. Hindi din lahat ng mga OFW ay marunong sa bagong OWA app. Ako nga guys ay medyo nahihirapan din sa bagong OWA app dahil bago ka makapag-renew ay dapat totally expired muna ang iyong OWA membership at kailangan nyo mag-upload ng kontrata at ng inyong passport. Hindi kagaya sa lumang OWA app na pwede kayo mag-renew kahit hindi pa totally expired ang inyong membership. Ngunit eto guys, sa mga hindi pa nakakaalam ay pwede kayong pa-renew ng inyong OWA membership sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. Ang kailangan nyo lang gawin ay picturean nyo ang kinakailangan mga documents at isisend nyo sa kanila through email or messenger. Eto ang mga kailangang documents. Number 1, ang inyong valid contract. Number 2, ang inyong valid visa. Number 3, ang inyong passport page or data page na nakikita ang inyong pirma. So kapag inopen nyo guys ang inyong passport, nakikita yung data page at ang inyong pirma. So picturean nyo yun ng malinaw. Number 4, authorization letter na nakapangalan sa kapamilya or nearest kin na pakikisuyuan nyo sa Pilipinas. Meaning guys, ng nearest kin ay malapit na kamag-anak or kapamilya. At number 5 ay kailangan magdala ng valid ID ng kapamilya mo na pakikisuyuan mo sa Pilipinas para i-renew ang iyong OWA membership. Yan lamang guys ang mga kailangan para ma-renew ng kamag-anak nyo sa Pilipinas ang iyong OWA membership. Picturean nyo ito ng malinaw at isend nyo sa messenger o kaya naman ay email. Pwede ring sa WhatsApp at ipapaprint nila ito at ito ang dadalhin nila sa pinakamalapit na OWA office sa lugar nyo. At kailangan nyo magbayad ng 1,400 pesos. Yung mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, eto lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature, at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tamang-tama po yan, Ma'am Jane. At doon sa ating valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi niyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. Hindi man guys hinahanap ang OWA membership sa immigration kapag pabalik tayo sa ibang bansa, ngunit dapat lagi tayong active member ng OWA at dapat nagre-renew tayo nito kada 2 taon. Dahil ang OWA membership natin ay nagsisilbing insurance natin at proteksyon pati ng pamilya natin kapag may mangyari sa isang OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Every 2 years lang yan, Darbs eh. Every 2 years. Grabe, 2 years. Oh. And the benefits you're gonna be getting is that parang meron ka na ding instant insurance. For yourself, for your family, at sa mga anak mo, meron pa silang May scholarship program tayo. program. Yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program natin, 60,000 a year yan. Para doon sa mga anak nyo na medyo mas may talent. Bakit natawa ka naman? Wala lang. Kasi maraming mga talentadong nanonood. Yung hindi masyado may talent, mamaya na yon. So, ano to, exam ka sa DOST,
Kung nakapasa ka, 60,000 a year ang bibigay nating support. Now, this is what I want to make clear, with our OFWs. Madalas, Darb, sinasabi nila, dapat daw lahat. Aba, $25 lang yung binigay, Darbs. $25 lang ang binigay. At hindi naman po lahat ng OFWs ay nagbabayad sa amin. Yes. Di ba? So, gegewang ho ang bangka natin. For sure. No? And, meron pa tayong Department of Education, no? Hindi ho sagot ng OWA lahat ang pagdating dyan. So, kaya ito po ay may quota. Sa bawat region, meron tayong quota kung ilan ang ating bibigyan ng scholarship. Now, kailangan din naman, tinitingnan din natin, sino ba yung masigasig? Yes. Kasi we'll be spending good money to support the education of your daughter or your son. So, kailangan natin dito yung seryoso. Yung mga deserve naman. Oo. O ngayon, ito yung mga kumikita ng $600 and above at saka medyo magaling. Yes. Bakit tumatawa? Exactly. May question ako. Ano ba? Pag hindi masyado magaling? Hindi. Mamaya, siguro. May expiration ba ang membership ng OWA? Basta every 2 years. Pag after 2 years, tapos na. Pay ulit sila. Oo, so pay basically, ulit. if they pay once, 2 years sila covered, and then they pay again, 2 years ulit sila Ngayon, covered. kung minsan, napagbibigyan natin kahit 1 month. But it's, as I'm saying, you are just being asked to pay for $25. You convert that into peso, that's just 57 pesos a month. Diba? And we're talking, dito pa lang panalong-panalo ka na eh. Sobra. Diba? Ngayon, kung doon sa mga OFWs naman na ang kinikita, $600 and below. Meron tayong ODSP, OFW, Development Scholarship Program. Ito, 20,000 a year. Pero kailangan naman, i-apply naman natin. At wag nyo kumang inaaway. Pag hindi nakapasa, siyempre naman, hindi natin kayang lahat. And in-increase na natin itong ating ODSP na ito to 5,000 scholars a year. Madami na din. Oo. Paano? Wag lang naman nilang iasa sa amin lahat. No? You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Sa'yo ba nagagalit mismo? Oo, kasi message ako. Wala daw. Siyempre naman, kailangan mag-effort din naman tayo, di ba? So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.